Pakibukas po kayo sa Aklat ng Juan, Kabanata 11, mga talata 1 hanggang 44. John chapter 11 verses 1 to 44. May isang tao na angalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit. Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayon may pinaraan pa niya ng 2 araw matapos mabalita ang may sakit si Lazaro bago sinabi sa kanyang mga alagad, magbalik tayo sa Judea. Rabi, sagot ng mga alagad, hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon? Sinabi ni Jesus, hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kung araw sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutang ito. Natitisod ang lumalakad kung gabi sapagkat wala sa kanya ang ilaw. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya. Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya, tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy niya. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya. Si Tomas na tinatawag na kambal ay nagyaya sa kanyang mga kasama, sumama tayo sa kanya kahit sa kamatayan. Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito. Ngunit si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayoy, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya. Muling mabubuhay ang iyong kapatid, wika ni Jesus. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesyas na inaasahang paparito sa sanlibutan. Pagkasabi nito, umuwi si Marta. Tinawag si Maria at pabulong na sinabi, naririto na ang guro. Ipinatatawag ka. Pagkarinig nito, nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Hindi pa nakararating si Jesus sa nayon, naroon pa siya sa dakong kinasalubungan sa kanya ni Marta. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas. Akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. Panginoon, wika niya, kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid. Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya at siya'y napahimutok. Saan ninyo siya inilibing? Tanong niya. Sumagot sila, Panginoon, halika kayo at tingnan ninyo. Tumangi si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro? Muling napahimutok si Jesus pagdating sa libingan. Ito yung ngib na natatakpan ng isang bato. Alisin ninyo ang bato, sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. Sinabi ni Jesus,
Hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam ko laging mo akong dinirinig. Ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pagkasabi nito, sumigaw siya, Lazaro, lumabas ka. Lumabas nga si Lazaro, napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang muka. Sinabi ni Jesus sa kanila, kalaganin niyo siya at nang makalaya. Good morning po muli. Pakibati ang iyong katabi ng isang magandang umaga. Salamat sa Panginoon at narito po tayo lahat. At ipinagdiriwang nga natin ang pagkabuhay na muli ng ating Panginoong Jesus. Ang paksa po natin ngayong umaga, si Jesus, ang muling pagkabuhay at ang buhay. Jesus, the resurrection and the life. Sa ating teksto, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang muling pagkabuhay at ang buhay. Sa verse 25 ay sinabi ni Jesus, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Hindi lamang sinabi ni Jesus na kaya niyang bumuhay ng patay o magbigay ng buhay, kundi sinabi niyang siya mismo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ibig sabihin, ang pagkabuhay na muli at ang buhay ay si Jesus. Ang pagkabuhay na maguli at ang buhay ay isang persona. Ang ikatlong persona sa Trinidad, ang ating Panginoong Jesus. Taglay po ni Jesus ang titulong ito, hindi pa man siya nabubuhay na maguli. Kasi ang kwentong ito ay bago pa siya mamatay sa krus ng Kalbaryo at mabuhay na maguli. Sinabi ito ni Jesus, bago pa man siya mamatay at mabuhay na maguli. Kaya ang titulong yun, The Resurrection and the Life, ay nasa Kanya na. Noon pa man. At wala nang iba pang pagkabuhay na maguli at buhay, kundi tanging si Jesus. Ngayong umaga po, isasagutin natin ang tanong na, bakit si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay? Doon lamang tayo mag-focus ngayon sa pagbubulay natin ngayong umaga. Mula sa ating teksto, sasagutin natin, bakit si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay? Paano niya ipinakita na siya nga ang muling pagkabuhay at ang buhay? Una, dahil si Jesus ang may hawak ng buhay. Sa verse 4, nang ibinalita ng mga ipinadala ni Marta at Maria kay Jesus na ang kanilang kapatid ay may sakit, anong sabi ni Jesus? Sa verse 4, nang marinig yun ni Jesus, ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Bakit nasabi ni Jesus na hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit ni Lazaro? Pag ba may nabalitaan tayong may sakit at malala yung karamdaman, kaya ba nating sabihin na ay kapatid, hindi magwawakas sa kamatayan niyang sakit na yan? Kaya ba nating sabihin yon? Di ba hindi natin kayang sabihin yon? Pero minsan sinasabi natin. Ngunit ang totoo ay hindi natin alam. At dahil hindi natin hawak ang buhay. Ngunit si Jesus, pwede niya sabihin yun. Na hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit ni Lazaro dahil si Jesus ang may hawak ng buhay. Alam ni Jesus
ang katapusan ng buhay. Alam ni Jesus na hindi karamdaman o anumang bagay ang may kontrol sa buhay ni Lazaro o ng sino man, kundi si Jesus lamang. Si Jesus ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Sabihin nga natin, si Jesus ang may hawak ng buhay ng bawat tao. Ang mga alagad ay natatakot para sa buhay ni Jesus. Kaya nang sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila'y babalik sa Judea para puntahan si Lazaro, anong sagot ng kanyang mga alagad? Bakit daw pupunta na naman si Jesus doon? Kamakailan lang ay tinangka siyang batuhin doon ng mga Hudyo. Anong iniisip ng kanyang mga alagad? Ano ito si Jesus? Alam na nanganganib yung buhay niya doon, pupunta pa doon. Hindi pa nauunawaan ng kanyang mga alagad ng panahong yun na si Jesus ang may hawak ng buhay. Kaya sila natatakot. Kung sila ang tatanungin, wag na lang pumunta kay Lazaro dahil manganganib na naman ang buhay ni Jesus. May mga pagkakataong ganyan din tayo. Sa takot natin sa kamatayan o sa anumang banta sa ating buhay, nalilimitahan tayo, umabot, maglingkod, magministeryo sa mga nangangailangan. Ngunit kung nauunawaan natin na hawak ni Jesus ang buhay, susunod tayo sa kanyang ipinapagawa kahit sa tingin natin ay mapanganib. Ganun ba kayo? Tanungin mo nga yung katabi mo, ganun ka ba? Sumusunod kay Jesus kahit parang mapanganib dahil alam mo na si Jesus ang may hawak ng buhay mo? Hindi karamdaman, hindi biglang aksidente, hindi anumang bagay, hindi ang mga umuusig. Hindi ba? Taas ang kamay ng mga umaakyat linggo-linggo sa Ranso at Bakawan. Kaya nyo yun? Tanungin mga sa katabi mo, kaya nyo yun? Mapanganib ang pumunta sa Ranso at Bakawan. Ngunit ang ating mga kapatid ay nagpapabalik-balik doon para abutin ang mga nangangailangan ng espiritual na kagalingan. Ay ano kaya kung iniisip na, baka bigla akong maaksidente doon, magastusan pa ako mamatay pa ako doon O kaya inyong mga anak, huwag kang masama doon at baka ikaw ay mahulog doon sa bangin. Ang mga kapatid nating misyonero sa iba't ibang panig ng mundo ay buong tapang na nangangaral ng Ebanghelyo kahit na sa mga mapanganib na mga lugar dahil naniniwala silang hawak ni Jesus ang kanilang buhay. Alam ni Jesus, dahil siya ang buhay, siya ang pagkabuhay na maguli. Siya ang pinagmumula ng buhay. Anong ikatatakot niya? Natural lang ang makadama tayo ng takot. Ngunit hindi natin kailangang magpapigil sa takot. Kailangan nating manalig na hawak ni Jesus ang ating buhay. Sabihin mo nga ulit sa iyong katabi, kailangan nating manalig na hawak ni Jesus ang ating buhay. Dati po, madalas kapag lumuluwas ako mag-isa at sumasakay sa barko ng 10 oras ng gabi, ang panalangin ko sa Diyos ay alisin ng Diyos yung nararamdaman kong takot. Dahil ako talagang dinadalaw ng takot. Pero nitong huli, nasumpungan ko na lang ang sarili ko na sa halip na hilingin sa Diyos na pakalmahin ako, ang nasabi ko sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo ako sa kakulangan ko ng pananalig. Tulungan mo po ako na lubos na manalig sa iyo. At pagkatapos nun ay naramdaman ko ang kapayapaan ng Diyos.
Natatakot tayo para sa ating buhay dahil hindi natin ganap na pinaniniwalaang ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Naniniwala ka ba talaga na ang Diyos ang may hawak ng iyong buhay? Ang tanong, bakit tayo natatakot? Dahil kung minsan hindi natin mapanghawakan yung katotohanan na ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Ang dapat nating katakutan ay ang Diyos. Hindi ang karamdaman, hindi ang anuman, hindi ang sinuman. O baka yung katabi mo ay nagadapon-dapon na ang karamdaman. Sabihin mo, huwag kang matakot. Sabihin mo, huwag kang matakot. Hindi ba? Minsan mas takot pa tayo dun sa sakit natin. Hindi ko naman sinabi na pabayaan natin yung ating kalusugan. Ngunit wag naman tayong manatili sa takot, sa anuman o sinuman. Dahil si Jesus ang magpapasya kung hanggang kailan mabubuhay ang tao. Si Jesus ang magpapasya kung hanggang kailan ka. Ako, ang mga mahal natin sa buhay at lahat ng mga taong nabubuhay sa mundo, mabubuhay. Kung si Jesus ang may hawak ng buhay, hindi tayo dapat na mag-alaala para sa ating buhay. Ano lamang ang kailangan natin gawin? Magtiwala sa Kanya na may hawak ng ating buhay. Ang sabi ni David tungkol sa Diyos sa Psalm chapter 66 verse 9, babasahin ko sa American Standard Version. Psalm 66 verse 9. Who holdeth our soul in life and suffereth not our feet to be moved. Sa English Standard Version, who has kept our soul among the living and has not let our feet slip. Sa Contemporary English Version, God protects us from death and keeps us steady. Bakit daw sila nananatiling buhay? Kung babasahin natin yung context ng talata na binasa ko sa Psalm 66 verse 9, pag binasa natin sa baba pa, bandang baba pa nun, sinasalaysay nung sumulat, yung matitinding mga karanasan na dinaanan nila. Sa verse 10 hanggang 12, sila'y para daw mga pilak na pinadaan sa apoy. Sila'y hinayaang mahulog sa kamay ng mga kaaway. At sila daw ay parang pinadaan sa baha at apoy. Pero sa kabila daw ng lahat ng iyon, sila'y nananatili sa mundong ibabaw. Bakit? Bakit? Dahil sa Diyos na may hawak ng kanilang buhay, sila'y iniingatan ng Diyos. Kaya bakit tayo nananatiling buhay sa kabila ng napakaraming mahihirap na karanasan na atin ang naranasan? Ano yung mga katabi mo? Hanga din ako sa iyo, buhay ka pa ngayon ay. Yun ay dahil ang Diyos ang nag-iingat sa ating buhay. Sa kabila ng panganib, sa kabila ng karamdaman, nananatili tayong buhay dahil hinahawakan ng Diyos ang ating buhay. At mananatili tayo sa mundong ito, ano man ang ating pagdaanan, hanggat ipinapahintulot ng Diyos na tayo ay mabuhay. Ngayon, dapat pa ba tayong matakot sa kamatayan? Dapat pa ba tayong matakot sa karamdaman? Dapat pa ba tayong matakot sa kawalan? O sa anumang bagay? Hindi na. Ngunit kung magpapasya ang Diyos na wakasan ng ating buhay, karapatan yun ng Diyos. Ngunit anong gagawin natin habang ipinapahintulot ng Diyos na tayo ay mabuhay? Doon sa awit 66 verse 8, bandang taas nung binasa natin kanina, na nagsasabing hinahawakan daw ng Diyos ang ating buhay para manatili tayong buhay. Ang sabi doon, yaan yung basahin ko.
O purihin ninyo ang ating Diyos, ninyong mga bayan, at iparinig ninyo ang tinig ng kanyang kapurihan na umaalalay sa ating kaluluwa sa buhay at hindi tumitiis na makilos ang ating mga paa. Ano daw ang tugon natin sa pagpapanatili ng Diyos ng ating buhay? Ano daw ang dapat nating tugon? Ang magpuri sa Kanya at iparinig sa iba ang Kanyang kapurihan. Ipagsabi sa iba ang Kanyang kapurihan. O purihin ninyo ang ating Diyos. Pinupuri ba natin ang ating Diyos sa buhay na meron tayo? O mas lamang sa atin ang pagrereklamo? Sana ay maging lamang sa atin ay pagpupuri sa Diyos dahil siya ang umaalalay sa atin at nag-iingat sa atin. Tayo ay nabubuhay para papurihan ang Diyos na nagbigay at nagpapanatili ng ating buhay. Kaya anong unang katotohanan? Si Jesus ang may hawak ng ating buhay. Pangalawa, dahil si Jesus ang may kakayahang magbalik ng buhay, mag-restore ng buhay. Sa ating teksto sa John chapter 11, verse 11, sinabi ni Jesus na natutulog si Lazaro at paroroon siya para gisingin ito. Di ba yun ang sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad? Si Lazaro ay natutulog at pupunta siya para gisingin ito. At akala naman ng mga alagad niya ay talagang natutulog lang na literal si Lazaro. Kaya naman, pagdating sa verse 13, ay nilinaw doon na ang ibig sabihin ni Jesus ay talagang patay na si Lazaro. Ngunit, bakit sinabi ni Jesus na kahit patay na siya, si Lazaro ay pupunta siya para buhayin o gisingin si Lazaro? Dahil si Jesus ay may kakayahang ibalik ang buhay ng tao. Hindi lamang si Jesus may kakayahang hawakan at panatilihin ang buhay, siya rin ang may kakayahang ibalik o i-restore ang buhay. Hindi ko alam kung may mga bagay sa buhay natin, spiritual, na parang unti-unting namamatay. Hayaan natin na i-restore tayo ng Diyos. Sa verse 21, ang alam ni Martha, kung naroon lamang si Jesus nang nag-aagaw buhay si Lazaro, ay hindi sana tuluyang namatay ang kanyang kapatid. Naniwala si Martha na si Jesus ay may kakayahang magpagaling ng karamdaman, gaano man ito kalubha. Ngunit hindi pa niya nauunawaan noon na kaya din ni Jesus na ibalik ang nawalang buhay. Si Jesus ay may kapangyarihang ibalik ang buhay kung ito man ay mawala o magwakas. Tatanungin ko kayo, alin ba ang mas imposible? Ang ibalik ang buhay ng patay? O ang pagalingin ang may karamdaman? Ano bang mas imposible? Yung buhayin yung patay? O pagalingin yung may stage 5 cancer? Alam nating parang parehas imposible pero mas imposible yung patay na at bubuhayin. Naniniwala ang magkapatid na si Martha at Maria na may kapangyarihan si Jesus na magpagaling ng anumang karamdaman. Ngunit hindi pa nila nalalaman na si Jesus ay may kapangyarihan ding bumuhay ng patay. Sapagkat siya ang muling pagkabuhay at siya ang buhay. Siya ang pinagmumulan ng buhay. At kailangan magpakilala ni Jesus sa isang bagong paraan para higit siyang makilala ng kanyang mga tagasunod. Kaya ipinakita ni Jesus na walang limitasyon ang kanyang kapangyarihan.
Sabihin nga natin, walang limitasyon ang kapangyarihan ni Jesus. Minsan, ganun din ang tingin natin kay Jesus. Na mayroong limitasyon ang kanyang magagawa. Bakit hindi hiniling ng magkapatid na Marta at Maria na buhayin ni Jesus ang kanilang kapatid na si Lazaro? Bakit nila hindi hiniling, Panginoon, ay patay na po ay. Hindi na po kayo umabot. Nung naghahingalo siya, ay pwede po bang buhayin niyo na lang po siya? Pwede pa sanang mag-request sila ng ganun? Pero hindi nila ni-request dahil hindi nila alam na kaya ni Jesus na bumuhay ng patay. Hindi nila naunawaan nung panahon na yun na ang kapangyarihan ni Jesus ay walang limitasyon. Mga kapatid, may mga pagkakataon bang iniisip natin na ang ilang bagay ay magagawa ni Jesus, ngunit ang iba ay hindi na? Sa likod ba ng isip natin, ay naglalagay tayo ng kategorya, ito, ipagpe-pray ko ito kasi pwede pa itong mangyari. Ito, wag na, wala na yan. Ganun ba tayo pag nananalangin? Maari. May mga bagay ba na hindi na natin hinihingi at idinadalangin dahil sa tingin natin ay hindi na yun magagawa ng Diyos? O maaring hiningi natin sa matagal na panahon, ngunit dahil lumampas na sa ating timeline, ay naiimposiblihan na tayo kung kaya pa bang gawin yun ng Diyos. Hindi ba iniisip ng mga alagad ni Jesus at ng mga magkapatid, bakit naman itong si Jesus ay pahuli-huli? Ngunit nahuhuli ba talaga ang Diyos? Nahuhuli ba talaga si Jesus? Sabihin mo sa iyong katabi, hindi nahuhuli si Jesus. Maaring hindi natin sinasabing may limitasyon ang kapangyarihan ng Diyos, ngunit yun ang ipinapahayag ng ating mga kilos at yun ang laman ng ating mga kahilingan. Hindi na natin idinudulog sa panalangin dahil sa puso natin, hindi na tayo naniniwala na kaya pang gawin yun ng Diyos. May mga panalangin ba tayo dati na iniwan na lang natin? Wala na pag-asa yan. Hindi na mababago yun. May mga sitwasyon at may mga tao ba na iniisip nating wala nang pag-asa yan. Ngunit meron nga ba talagang imposible sa Diyos? May limitasyon nga ba ang Diyos? Wala. Ang ipinapanalangin na lang ba natin ay mga bagay na sa tingin natin ay achievable sa ating paningin? Kung kalooban ng Diyos ang isang bagay, gaano man ito ka-imposible, magagawa niyang ipagkaloob sa atin iyon. Hindi ba sinabi ni Jesus kay Marta na bubuhayin niya ngang muli si Lazaro? Sa verse 21, sinabi ni Marta, Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hilingin ninyo sa Kanya. Verse 23, sinabi ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sumagot si Marta, nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay. Sinabi na ba ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay, ang nananalig sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay at sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Opo, Panginoon, sagot niya. Pansinin na parang napakalalim ng pagkakilala ni Marta kay Jesus. At napakalaki ng kanyang pananalig kay Jesus. Pero pagdating sa verse 39, nang sabihin na ni Jesus na buksan na ang libingan ni Lazaro,
Ano sabi ni Martha? Ay Panginoon, nangangamoy na po siya ngayon. 4 na araw na siyang patay. At muli sinabi ni Jesus sa verse 40, hindi ba sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos? Napaka-gentle ni Jesus, ano? Hindi ba? Kung tayo na, ano ka na? Anong hina naman ng pananalig mo? Sumagot si Martha nang tanungin ni Jesus sa verse 26 to 27, kung pinaniniwalaan ba ni Jesus, niya si Jesus, na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sagot ni Martha ay, oo. Opo, Panginoon. Ngunit nahantad ang kanyang kakulangan ng pananalig. Sa verse 23 to 24, ang declaration ni Martha na naniniwala siyang ibibigay ng Ama kay Jesus. Anuman ang kanyang hilingin ay waring hindi tumutugma sa kanyang kilos, sa kanyang hindi pagsang-ayon kay Jesus. Nang sabihin ni Jesus na buksan ang libingan ni Lazaro. Hindi ba't nasusubok ang ating pananalig kay Jesus kapag naharap tayo sa isang imposibleng sitwasyon? Kung tayo dumadaan sa mga imposibleng sitwasyon, kamusta tayo? Kamustahin mo ngayong katabi mo, ikaw ba'y dumadaan sa imposibleng sitwasyon? Kamusta ka naman? Ang pananalig sa kapangyarihan ni Jesus ay napapatunayan hindi sa ating mga deklarasyon, kundi sa ating aksyon, sa ating pagsang-ayon, at sa ating pagsunod sa sinasabi ni Jesus. Madali lang mag-declare ng mga bagay. Magdali lang magpahayag ng pananalig. Ngunit ang ipakita ang pananalig ay ibang bagay. Madali lang sabihin na nananalig tayo hanggang dumating ang isang imposibleng sitwasyon. Naway maalaala natin palagi na walang limitasyon ang kapangyarihan ni Jesus. Kaya ni Jesus na ibalik ang nawalang buhay, gaano man ito ka-imposible. Kung yung buhay nga na nawala ay kayang ibalik ni Jesus, hindi ba kayang gawin ni Jesus ang mga bagay na sa tingin natin ay imposible, na mas less na mahirap kesa doon? Less impossible kesa doon? Si Jesus ang lumikha ng buhay at nagpapanatili ng buhay ay may kakayahang ding magbalik nito dahil nasa ilalim niya ng kanyang kapangyarihan ang kamatayan. Pangatlo, dahil si Jesus ang may kakayahang magbigay ng walang hanggang buhay. He sustains life forever. Sa verse 25 ay sinabi naman ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin kahit namatay ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Kaya hindi lamang si Jesus ang may hawak ng buhay at may kakayahang mag-restore ng buhay, siya din ang may kapangyarihan na magbigay ng buhay na walang hanggan. Dahil siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang mga nananalig kay Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay at hindi na muling mamamatay. Gusto ba niyo yun? Ang mga nananalig kay Jesus, kahit mamatay, ay muling mabubuhay at hindi na muling mamamatay. Sabihin mo sa katabi mo, okay lang yan. Kahit tayo mamatay, muli naman tayo mabubuhay. At hindi na tayo muling mamamatay kung nananalig tayo kay Jesus. Tanungin mo yung katabi mo, nananalig ka nga ba kay Jesus? Hindi ba si Jesus ang pinagmumulan, ang source ng buhay? At hindi lamang buhay, kundi buhay na walang hanggan. Eternal life.
Si Lazaro ay muling binuhay ni Jesus. Ngunit namatay siyang muli dahil hindi pa naman yun ang resurrection. Hindi pa naman nung siya buhaying muli ay resurrected body na yung binigay sa kanya. Hindi. Kaya siya'y binuhay na muli ni Jesus, ngunit namatay ulit siya. Ngunit ang magandang balita, kahit namatay siya, dahil nananalig siya kay Jesus, siya'y muling bubuhayin. At hindi lang muling bubuhayin, kundi siya'y mabubuhay magpakailanman. Alam nating yung resurrection, yung pagkabuhay na muli ng mga patay, pagkabuhay na muli ng mga nananalig kay Jesus, ay mangyayari pa lamang sa hinaharap. Ngunit maaari nating sabihin na ang ginawang pagbuhay na muli ni Jesus kay Lazaro ay foreshadowing o pagpapakita ng mangyayari sa hinaharap. Sa muling pagbabalik ni Jesus, na pagbuhay muli ng lahat ng nananalig kay Jesus para makapiling ng Diyos sa walang hanggan. Alam natin na may katapusan ang buhay natin sa mundo. Darating ang araw na mamamatay tayo. Ngunit mayroon tayong buhay na pag-asa na tayo'y muling bubuhayin ng Diyos kung tayo'y nananalig kay Jesus. Kaya hindi bale kung lumisan tayo sa mundong ito, ang mahalaga ay makasama tayo sa pagkabuhay na muli ng mga nananalig kay Jesus para magmana ng walang hanggang buhay at kaligtasan sa piling ng Diyos. Yan din ba ang pag-asa niyo, mga kapatid? Yan ba ang tinatanaw ninyong pag-asa sa hinaharap? Ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang the resurrection and the life para manalig tayo sa kanya ngayon pa lang. Sa gayon magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ba? Ginagawa natin ang lahat ng paraan para manatili tayong malusog at buhay. May inom tayo ng mga pito-pito. Hindi ba yata yung pito-pito? Ano yung mga, Ma'am Jane, ano yung inainom natin dyan? Barley, mahal. Gumagastos tayo ng kahit ng malaking halaga para ilaban ang buhay natin sa mundo. Hindi ba? Ngunit alam naman natin na may katapusan pa rin yun. Ngunit salamat sa Diyos na mayroong pagkabuhay na muli. Mayroong higit na dakilang buhay ang naghihintay sa atin sa muling pagbabalik ni Kristo at sa pagkabuhay na muli ng mga tunay na sumasampalataya kesa sa buhay natin dito sa mundo. May mas higit na dakilang bagay ang naghihintay sa atin. Walang sinabi ang mga bagay sa mundong ito. Mga kapatid, kung ibinubuhos natin lahat ng ating resources para ilaban ang ating buhay sa mundo na mayroong tiyak na katapusan, bakit naman natin babaliwalain ang walang hanggang buhay na inaalok ni Kristo sa atin? Samantalang ang buhay na walang hanggan ay libre. Nagpapakagastos tayo para madugsungan yung buhay natin. Ngunit maraming mga tao ang binabaliwala yung walang hanggang buhay na siyang libre. Sana'y huwag mangyari sa atin yun. Ginawang libre ng Diyos sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya kung napakahalaga sa atin ng pansamantalang buhay sa mundong ito, bakit hindi natin lalong pahalagahan ng gayon na lamang ang ating kalagayan sa walang hanggan? Lahat ng mga namatay ay bubuhaying muli. Mapa sumampalataya o hindi sumampalataya. Ngunit, yung mga hindi sumampalataya ay bubuhaying muli para magdusa sa walang hanggan. Ngunit yung mga tunay na sumampalataya kay Jesus ay bubuhaying muli para makapiling si Kristo magpakailanman. Walang kabuluhan kung nagpakabahaba-haba ka ng buhay sa mundo, ngunit na-miss mo naman ang buhay na walang hanggan. At tungkol sa mga taong mahalaga sa atin, inilalaban natin ang kanilang mga buhay.
na pansamantala lamang sa mundong ito. Hindi ba? Pag nagkasakit at talagang parang alanganin ito, ginagawa natin ang lahat, inilalaban natin ang buhay ng mga mahal natin sa buhay. Bakit naman hindi natin ilalaban ang kanilang buhay sa walang hanggan? Masyado tayong concern sa pisikal na buhay ng ating mga mahal. Ngunit inilalaban din ba natin ang kanilang espiritual na buhay? Ang pagkabuhay ng muli ay totoo at dapat nating paniwalaan. Ngunit para tayo makasama dito, kailangan muna nating kilanlin ang persona ni Hesukristo na siyang pagkabuhay na muli at ang buhay. Kung si Kristo'y nananahan at naghahari sa atin, kung tayo'y nakipag-isa na kay Kristo, mayroon na rin tayong buhay na walang hanggan. Ang sabi ni Jesus, ang nananalig sa Kanya, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Good news ba yun, mga kapatid? Hindi lang yun. Sino mang nabubuhay at nananalig sa Kanya ay hindi kailanman mamamatay. Hindi ba lalong good news yun? Ngunit good news lang yun para sa mga tunay na nabubuhay at nananalig kay Jesus. Papaano tayo makakasama sa pagkabuhay na muli na yun? At sa mga mabubuhay magpakailanman sa piling ng Diyos. Kailangan nating mabuhay na nananalig kay Jesus. Paano makakasama ang mga mahal natin sa buhay? Sa pagkabuhay na muling iyon. At sa gayoy mabubuhay sila magpakailanman kasama natin. Kailangan nilang mabuhay na nananalig kay Jesus. Kailangan nating akayin sila, pangaralan sila, pagsabihan sila. Ibahagi ang ebanghelyo sa Kanya. Ang sabi sa 2 Timoteo, chapter 2, verse 11, 2 Timoteo 2:11. Narito ang kasabihang mapananaligan. Kapag tayo'y namatay, nakalakip si Hesukristo, walang salang mabubuhay. Nakasama niya tayo. Kung tayo man ay magtiis ng hirap sa mundong ito, maghahari naman tayong kapiling ng ating Kristo. Kapag siya'y itinakwil sa harapan ng mga tao, pagdating ng takdang araw, itatakwil niya tayo. Kung tayo may hindi tapat, si Kristo ay tapat pa rin, sapagkat ang sa Kanya ay hindi niya itatakwil. Sa Tagalog Popular Version. Babasahin ko din ang salita ng Diyos. Ito ay mapagkakatiwala ang pananalita, sapagkat kung tayo ay namatay, nakasama niya, tayo rin naman ay mabubuhay, nakasama niya. Kung tayo ay maghihirap, tayo rin naman ay maghaharing kasama niya. Kung ipagkakaila natin siya, ipagkakaila rin niya tayo. Kung hindi tayo mapagkakatiwalaan, siya ay nananatiling mapagkakatiwalaan. Hindi niya maipagkakaila ang kanyang sarili. Mapapanghawakan daw natin ang pangakong mabubuhay na kasama ni Jesus. Sa anong kondisyon? Mapapanghawakan natin ang pangakong mabubuhay na kasama ni Jesus pagdating ng araw. Una, kung tayo'y namatay, nakasama ni Jesus. Anong ibig sabihin nun? Kung tayo'y namatay, nakasama ni Jesus. Kung tayo'y nagtiis ng hirap, alang-alang kay Jesus. Ibig sabihin, kung tayo'y tunay na namatay sa ating lumang pagkatao, kung tayo'y tunay na nakipag-isa kay Jesus, kung tayo'y tunay na nanalig kay Kristo, hindi tayo pwedeng umasa na makakasama ni Kristo at maghaharing kasama ni Kristo kung namumuhay pa rin tayo ayon sa sarili nating gusto. Sinasabi nating nananalig tayo, ngunit ang buhay natin ay walang pinagbago. Kung sa ating pamumuhay ay tinatakwil natin si Kristo, wala tayong aasahang muling pagkabuhay. Kasama ng Diyos. Kung hindi tayo tunay na nagkipag-isa kay Kristo,
Ngunit kung tunay tayong sumampalataya, kung tunay na tayong namatay kasama ni Kristo at nabubuhay para kay Kristo, sinabi sa ating talata na walang pagsala na ano daw, walang salang mabubuhay na kasama niya tayo. Anong ibig sabihin ng walang pagsala? Walang pagsala. Tiyak na tiyak, hindi ba? Hindi mo magmimintis. Kung tunay na tayo nakipag-isa kay Jesus, kung tunay na pinagsisihan natin ang ating mga kasalanan, kung tunay na nanalig tayo ng lubos kay Jesus lamang para sa ating kaligtasan, bagaman hindi tayo palaging tapat, sabi dun sa binasa natin, hindi niya tayo itatakwil. Kung ang ating pag-asa ay kay Kristo lamang, walang pagsalang, bubuhayin tayong muli at bibigyan tayo ng Diyos ng buhay magpakailanman, hindi dahil tapat tayo, kundi dahil tapat ang Diyos sa kanyang pangako na ang sinumang sumampalataya kay Jesus ay hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang tanong ay, gaano katotoo ang pagsampalataya natin iyon? Sa aking pagtatapos, bakit ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili bilang ang muling pagkabuhay at ang buhay? Bakit pinatotohanan niya ito sa kanyang mga dakilang mga gawa? Tulad ng pagbuhay na muli kay Lazaro mula sa mga patay. Anong layunin ni Jesus? Bakit hinayaan niya munang mamatay si Lazaro at hinayaang 4 na araw nang nakalibing bago niya pinuntahan at ibinalik ang buhay? Para mapatunayan na talagang binuhay na muli ni Jesus si Lazaro. Para parangalan ang Diyos at sa gayon ay mapaparangalan din ang anak ng Diyos. Hindi ba yun? Ang kamatayan ni Lazaro ay pagkakataong itinakda ng Diyos para sa kanyang pagkabuhay na muli ay maparangalan ang Diyos at ang Panginoong Jesus. Sabi sa John chapter 11 verse 4, ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos. Mapaparangalan ang Diyos at ang Panginoong Jesus once na maipakita ni Jesus sa mga tao na siya ang may hawak ng buhay, source ng buhay. At ipinakita ni Jesus yun sa maraming pagkakataon. At nasulat dito para paniwalaan natin at panghawakan natin na si Jesus nga ang may hawak ng buhay para parangalan natin ang Diyos at kilalanin natin si Jesus na anak ng Diyos. Ang katotohanan na si Jesus ang may hawak ng buhay ay dapat magbunsod sa atin sa pagkilala at pagpaparangal sa Kanya. Pangalawa, para manalig tayo sa Kanya. Ginawa yun ni Jesus para manalig ang mga nakapaligid sa Kanya, ang Kanyang mga alagad, ang Kanyang mga minamahal na Marta, Maria, ang mga taong naroroon at para din sa atin ngayon. Ginawa yun ni Jesus noon para pagtitibayin ang katotohanan siya ang anak ng Diyos. Siya ay Diyos at siya ang pinagmumula ng buhay. Sa gayon, mananalig tayo sa Kanya. Siya ang isinugo ng Diyos Ama na Mesyas, ang tagapagligtas. At habang binabasa natin ang mga tala ng Kanyang mga paghihimala, ay nalilikha ang pananalig sa ating puso. At sa panalangin ni Jesus sa Ama, ay sinabi niya sa verse 42, alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. Pinatunayan ni Jesus sa kanyang mga ginawang himala na siya ang muling pagkabuhay. At ang buhay
Hawak niya ang ating buhay. Siya ang may kakayahang magbalik ng ating buhay. At siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Para siya'y ating kilalanin, parangalan, sambahin, panaligan. Itanghal natin si Jesus at ilagak nga sa Kanya ang buo nating pananalig at pag-asa. Iiwan ko ang tanong ni Jesus. Same na tanong na itinanong ni Jesus kay Martha. Pinaniniwalaan mo ba ito? Kung ikaw ang tatanungin ngayon ni Jesus, pinaniniwalaan mo ba ito? Naniniwala ka ba ng buong puso na si Jesus ang muling pagkabuhay at ang buhay? Pinaniniwalaan mo ba na ang sinong mang manalig sa Kanya, kahit mamatay ay muling mabubuhay? Nananalig ka ba na sino mang nabubuhay at nananalig sa Kanya ay hindi na mamamatay kailanman? O nagtitiwala ka pa din sa iyong sariling kabutihan? O tinitingnan mo pa din ang iyong sarili na hindi naman kasing sama ng iba? Kaya ako'y mapapasama doon. Ngunit hindi yun. Hanggat may kinakapitan tayong ibang pag-asa sa kaligtasan at hindi si Jesus lamang, hindi tayo makakasama sa muling pagkabuhay at sa walang hanggang buhay na yun, na inilaan para sa mga tunay na nanalig kay Jesus. Yun ang ating buhay na pag-asa. Ang ating pag-asa ay hindi sa mundong ito na pansamantala, kundi sa buhay na darating at ito'y magpakailanman. Ngunit ang tanong, pinaniniwalaan mo ba ito?